So magandang araw mga kapatid. Happy Sabbath to all who are watching our program here at Voice of Remnant Ministry. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at sa inyong pag-view sa ating mga videos. And I hope na kayo po ay nagabayan or natulungan ng ating mga video na ina-upload dito sa YouTube at sa ating Facebook. So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng ating lesson. Ang ating lesson for this Sabbath is entitled The War Behind All Wars. Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, kailangan po muna tayong manalangin nang sa ganun tayo po ay magabayan ng ating Panginoong Diyos sa ating pag-aaral ng paksa sa araw na ito. Let us pray. Our great God, loving Heavenly Father, we would like to thank you for this beautiful Sabbath day that you have given to us. As we have our lesson review, may it be that you will be with us, that somehow we will be guided through the Holy Spirit, and these lessons will serve as our guide as we continue to face these trials and challenges as we wait for your soon return. Thank you so much for hearing our prayers. In Jesus Christ we pray. Amen. So, the war behind all wars. Ano nga ba yung ating lesson? Ano ba yung nasa likod nitong paksa natin ngayong Sabadong ito? So, samahan niyo po ako mga kapatid nang sa ganun tayo po ay magabayan ng ating pag-aaral sa araw na ito. So, ang ating memory text or ang sentro ng ating lesson for this Sabbath ay makikita natin sa Revelation chapter 12 verses 7 and 8. Sinasabi diyan, "And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. And the dragon and his angels fought, but they did not prevail. Nor was a place found for them in heaven any longer." So kung ating makikita mga kapatid, dito sa ating lesson, na saan nagsimula yung war? Doon po sa langit. At alam naman natin sa ating pag-aaral na yung dragon na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Satan. Maging sa lumang tipan, yun na po yung description sa kay Lucifer, dragon. At dito naman, ito ay nangyari sa pagitan nitong dragon at saka kay Michael. Sino naman itong si Michael mga kapatid? So ito po ang description ni Michael dito sa Bible. Ito po daw ay si Panginoong Hesukristo. Now, ito po ay naganap doon sa langit. Ibig sabihin, na sa langit pa lang, meron nang nangyari na giyera. So, nakikita naman natin sa panahon natin ngayon na kahit dito sa mundo, meron tayong mga giyera na nasaksihan, di ba? May mga iba't ibang kaguluhan na nakikita naman natin sa ating mga telebisyon, sa pagitan ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa, Okay. So, sabi dito, we live immersed in a conflict of galactic dimensions. Even if we are not aware or do not believe that this is possible, the conflict is real. Totoo po yung conflict na ito. At makikita natin na sa ating kahit kung minsan nag-iisa tayo, may kaguluhan sa ating mga isipan mismo. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid na kung nagkakagulo, naguguluhan tayo kung minsan sa ating buhay at sa ating mga desisyon sa buhay, ibig sabihin yan na yung giyera na spiritual ay nagaganap. So the conflicting forces are spiritual and invisible to us. Makikita po natin yan sa
Ephesians chapter 6 verse 12. However, we can feel that the effect of war, no disaster, immorality, death. At stake was the very government of God, the loyalty of angels and unfallen worlds. Today, your loyalty and mine are at stake. So dito po makikita natin kung saang gobyerno po tayo sasama. Sa gobyerno ba ng ating Panginoong Diyos or dito sa gobyerno ni Satanas na nandito sa lupa ngayon. Wala po si Satanas sa langit, but nandito po siya sa lupa. In other words, mas malapit sa atin si Satanas kumpara sa Diyos. Ngayon, yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos ay nakadepende na po yan sa inyo, sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga yung sabi, yung advice dyan sa Bible, na kailangan tayo po ay manalangin, na walang tigil, pray without ceasing, dahil na sa panahon na tayo ay humiwalay or na-disconnect sa ating Panginoong Diyos, napakalaking problema po kasi mas malapit dito si Satanas kasi nandito siya sa lupa, compare sa ating Panginoong Diyos. However, mayroon namang iniwan dito yung ating Panginoong Diyos, at yun yung banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin, yung Holy Spirit. Iniwan dito ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan sa Godhead, yan ay Diyos din na siyang gumagabay sa atin, yung Holy Spirit. Kaya kung nakaka-feel po tayo ng pagkadismaya kung minsan, nandyan po yung banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin, sa ating mga desisyon sa buhay. Ngayon, meron po tayo ditong pag-aaralan. May 5 bagay dito. The beginning of the conflict. Pangalawa, rebellion in heaven. Pangatlo, rebellion on earth. Pang-apat, love strikes back. At saka yung panghuli, the conflict today. So, unahin po natin itong the beginning of conflict. Unang-una sa lahat, pansinin po natin kung saan nagsimula itong kaguluhan. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Kasi nga, makikita natin yung talatang yan sa Ezekiel chapter 28 verse 15. Kasi kung minsan, naguguluhan tayo, diba? Sino nga ba yung nag-create? Sino yung gumawa sa evil? Or in other words, sino yung gumawa kay Satanas? So, ang sabi nila, maraming nagsasabi na yung Panginoong Diyos daw ang gumawa sa evil. So, mali po yung unawa or maling kaisipan na isipin natin na yung Diyos ang gumawa ng Satanas or evil. Hindi po Diyos yung gumawa ng evil. At mas lalong gugulo po yung isipan natin kung ating babasahin yung Isaiah chapter 45 verse 7 sa King James Version. Kasi nakasabi dyan na yung Diyos daw ang gumawa. God, I, the Lord, made evil. So kung papansinin po natin yung dyan, yung sinasabi, at inintindi natin yan siya word for word, kasi yung nakalagay dyan evil, dyan natin masasabi na yung Diyos mismo yung gumawa ng evil. Subalit, kung ating titingnan naman sa ibang translation, yung ibig sabihin ng evil dyan, yun yung mga kalamidad, yun yung mga paghihirap natin, kung minsan pighati or pagsubok sa buhay. Kung minsan may mga kahirapan tayo na tinatamasa. Pero yan po ay mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos na kung malalaman niya kung hanggang saan na yung ating pagmamahal sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Now, Jesus called this being the sows distrust between God and His creatures, an enemy which He identified as the devil. Matthew chapter 13 verse 39. So yun po yung adversary ng Panginoong Diyos. Tandaan po natin na yung Diyos ay hindi po yung gumawa ng evil. Ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa Ezekiel chapter 28 verse 15, you were blameless. Blameless po yung pagka-create kay Satanas.
or kay Lucifer, hindi pa Satanas yung kanyang pangalan. Bakit po siya blameless? Kasi yung Panginoong Diyos natin is perfect. Hanggang sa sinasabi dito, till wickedness was found in you. So hindi pa po nakakagawa ng kasalanan or hindi pa nakakagawa ng desisyon na rebelde itong Satanas sa Panginoong Diyos. Alam na ng Panginoong Diyos, no, na may wickedness sa puso nitong si Lucifer. So the first question we should ask ourselves, did God create devil? No, that is, did God create an evil being? So the Bible tells us that the devil is an angel called Lucifer, Isaiah 14 verse 12. This angel was created perfect, no, perfect in nature, kaya nga sinabi ko kanina. So he was exalted to the highest position. An angel could aspire to protective cherub, Ezekiel 28 verses 13 and 14. So siya po sa lahat ng mga nilikha ng Panginoong Diyos na angel, si Lucifer po ang itinalaga ng Panginoong Diyos na pinakamataas or highest in a higher position. Ibig sabihin yung kanyang rank sa lahat ng mga angels ay yung pinakamataas. So ibig sabihin, no, na parang ginawa siyang espesyal ng Panginoong Diyos kumpara sa ibang mga angels. Yun yung description sa kanya dito sa Bible. If Lucifer was perfect, no, itong tanong ngayon, no, how did he become the devil? So kung perfect si Lucifer, paano siya naging devil? How did the conflict between God and him begin? Paano nga ba nagsimula? Paano siya naging devil? Paano siya naging masama, no, si Lucifer? God granted him, like all his created beings, freedom of choice. And inexplicably, Lucifer decided to rebel and aspired to occupy the throne of God. Ezekiel 28 verses 15, Isaiah 14 verses 13 and 14. So dito mga kapatid, no, itong lesson natin actually napakaganda po, no. Malalaman natin kung paano nagsimula, no, yung adversary, paano tayo nandito nagkaroon itong kaguluhan, no. Dahil nga nagsimula ito siya sa langit. Nagsimula sa kay Lucifer. Pero hindi po ang Panginoong Diyos ang gumawa, no, kay Lucifer. So, ang sabi dito, binigyan siya ng Panginoong Diyos ng freedom. No, freedom. Because God is love, no? Binibigyan niya ng freedom yung kanyang mga nilikha na may isip, no? Yung mga nilikha niya na yung nakakapag-decide, no, yung may karunungan. No, kaya nga si Lucifer, no, dahil sa kanyang choice na yon na mag-rebel, no, yun po ang naging bunga ng pagbibigay nitong Panginoong Diyos natin ng freedom because of his love sa kanyang So kagaya po ng ng mga bagay na or halimbawa yung kung gagawin tayo ng Panginoong Diyos na parang robot na walang freedom. So, hindi po niya malalaman kasi alam niya yung Panginoong Diyos natin. Gusto niyang malaman, no, kung hanggang saan yung pagmamahal na pwedeng maibigay ng kanya mga nilikha sa kanya. Diba? Mas maganda din naman talaga. Halimbawa, yung asawa mo, pwede mong pindutin na ikaw lang talaga yung mamahalin niya, na wala siyang freedom. Diba? Mas maganda talaga if makapagpili siya na ikaw talaga, no, or yung mga anak natin, family member natin, or kahit sino man na mahal natin sa buhay. So iba talaga mga kapatid if yung taong yun yung mag-decide sa kanyang pag-ibig. At yun yung nangyari kay Lucifer. Kaya naka-decide siya na mag-rebel against God. So dito na nga, no, ang nangyari. Dahil sa decision na yun ni Lucifer, dahil sa freedom na binigay ng Panginoong Diyos, merong rebellion na nangyari.
Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. Revelation chapter 4, 12 verse 4. So in his desire to usurp the throne of heaven, Lucifer raised doubts in the angels about the justice of the divine government. Were they all free? Why submit to severe and perhaps unjust or capricious laws? Diba? So ano po yung ano yung nangyari dito? Kasi alam naman natin may mga doubts, no, na nagsisimula kasi yan lahat sa doubts. Mga nagbibigay sa atin, no, ng mga kaisipan nating ng pagdududa, no. Kasi alam niyo yung Panginoong Diyos natin, mahilig yan siya sa law, no. Para organized, diba? So he is the God of order. Ibig sabihin kailangan organized. Mayroon tayong patakaran, no? Kasi kung walang patakaran, kahit nga naman kung saan tayo magtrabaho, maskin sa paaralan, di ba may mga patakaran talaga yan. Kahit nga mag-apply tayo ng ng mga kailangan natin sa isang ahensya, di ba kailangan sumunod tayo sa patakaran. So hindi po magiging maayos kung walang patakaran. So yan po yung ating Panginoong Diyos. Meron siyang mga binibigay na law para ating sundin. At yun ang hindi nagustuhan ni Lucifer. At yun ay naging question. Parang questionable para sa kanya. Kaya nangyari or naganap itong pag-rebel niya sa Panginoong Diyos. So Lucifer became Satan. Naging si Satanas na siya. Revelation 12 verse 10, Job 1 verse 6, 9 to 10. And sinasabi dito, he rejected all God's loving calls to change his attitude. Ibig sabihin mga kapatid, no? Kaya kaya buhay niyan si Lucifer. Kaya nandito siya ngayon kasi pinapakita ng Panginoong Diyos, no, na siya ay God of love talaga. Kasi sinasabi dito, ilang beses siya tinawag ng Panginoong Diyos na baguhin, no, change his attitude. Ibig sabihin, maraming beses may mga pagkakataon na binigay yung Diyos sa kanya na magbago. Pero ano yung nangyari mga kapatid, no? Walang pagbabago, walang pagbabago sa kanyang puso at isipan. So the rebellion became an open conflict, a war where each angel had to make their decisions. No? So ibig sabihin, may mga anghel, no, na kailangan gumawa sila ng desisyon, no? Kasi nga yung Panginoong Diyos ay nagbibigay siya ng ng freedom, no? So sila yung mag-decide kung ano yung kanilang gusto. So dito 1/3 yung kanyang nadala, no? 1/3 of the angels followed Satan while the rest remained faithful to God. Kita nyo? Ibig sabihin mga kapatid, na ganyan talaga grabe si Satan, yung mga technique, no, yung mga tactics nitong si Satanas. Kasi alam nyo, kung na-deceive niya nga yung mga anghel na mas mataas yung karunungan sa atin ng mga tao, how much more, no, na tayo mga tao na medyo kuminsan mahirap umintindi. No? So ganyan po yung ginagawa ni Satanas. He is a deceiver, no? Kasi yun talaga yung kanyang pinagmulan, deception. Today the war continues. Satan is still active. He tries to drag every person to rebel against God. There are only two sides, those who want to obey God's law or those who reject it. The decision is ours. So dito mga kapatid, yung pinag-uusapan natin dito is about the law. No, yung patakaran, yung batas na ipinapairal ng ating Panginoong Diyos. So dito makikita natin, no, na hanggang ngayon, gustong idamay nitong si Lucifer yung mga tao. Gusto niyang sumunod sa kanya. Gusto niya na
pumanig, no? So nasa sa atin yung desisyon. Kaya kung minsan naguguluhan tayo, no? May mga kaisipan tayo na kakaiba dahil nga merong war na nangyayari until now. The war is still going on, no? Parang war ng Russia at Ukraine, di ba? Patuloy na nangyayari. Pero itong war na ito ay nakasalalay yung ating buhay, no? Yung buhay na walang hanggan na binibigay ng ating inaalay ng ating Panginoong Diyos sa atin, or doon tayo papanig kay Lucifer na sa simula pa lang ay talo na, no? Dahil Diyos mismo yung kinalaban niya. Okay. So the great God could at once have hurled this deceiver from heaven, but this was not his purpose. He would give the rebellious an equal chance to measure strength and might with his own Son and disloyal angels. In this battle, every angel would choose his own side and be manifested to all. If God had exercised his power to punish this chief rebel, disaffected angels would not have been manifested. Hence, God took another course, for he would manifest distinctly to all the heavenly host his justice in this judgment. So dito mga kapatid, makikita natin, no, na yung purpose ng Panginoon. Kasi totoo naman, no, na pwede niyang patayin yung arch deceiver, which is Lucifer, doon pa lang sa langit. Pwede niya pong patayin. No? He would give the rebellious an equal chance to measure the strength and might of his own Son. So sino yung anak ng Diyos? Of course, yung ating Panginoong Jesucristo at yung kanyang mga loyal angels. So dito mga kapatid, makikita natin, no, na merong batas na umiiral at meron ding judgment. Kaya nga sa panahon natin ngayon, di ba, meron tayong husgado. So yung pattern po na yan ay nagmula po yan siya sa langit, na kung saan merong justice, merong judgment na ipapataw sa mga tao that someday, no, ikaw at ako ay harap sa judgment na yan. So, dito makikita natin, no, na binigyan ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Diyos, ng pagkakataon na magbago yung mga angels na yun. Kaya hindi niya binigyan ng kaagarang punishment or kaagarang desisyon, no, or solusyon na pwede niyang patayin itong mga rebellious angels. Pero hindi niya ginawa, mga kapatid, dahil maraming beses pa niyang binigyan ng tsansa hanggang sa pagkamatay nitong si Jesus Christ. Doon na po na silyuhan na wala ng kapatawaran yung kanilang mga ginawang pagkakasala. Sunod ay ang rebellion on earth. So dito na po papasok yung ating kwento, no? And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" Genesis chapter 3 verse 11. Sinasabi dito, God created angels in a sinless, perfect environment. Likewise, God created humanity in a perfect environment, free from sin. Genesis 1 verse 31. So dito mga kapatid, no, ating makikita na walang ginawa yung Panginoong Diyos na masama. No, kahit yung pag-create ng Panginoong Diyos sa mga tao, sinasabi dito na yung environment na kanyang nilikha para sa mga tao ay perfect, no? Perfect. Kaya nga bawat creation na kanyang ginawa from day 1 hanggang day 7, ang kanyang sinasabi diyan, it was very good. Ibig sabihin, no, na perfect yung yung pagkakagawa ng Panginoong Diyos. Just as it happened with the angels, God also created us with the power to choose freely. So yan po yung equality natin sa mga angels, no?
na tayo po ay makakapagdesisyon. No? Adam and Eve could exercise the freedom. He gave them a simple order. No? Ano yung order ng Panginoong Diyos? Kasi kagaya sinabi ko kanina na He is the God of order. No? Ang sabi niya, you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. So, meron pong nilagay ang Panginoong Diyos. Kasi kung perfect yung environment mo, na kagaya ng pagkalikha ng Panginoong Diyos sa Garden of Eden, ibig sabihin, hindi natin mapapasok yung iiral dito ngayon na batas na or order ng Panginoong Diyos. So, nilagyan niya po ng nitong order na kung saan diyan niya malalaman yung pagmamahal na ibinigay niya sa tao, kung paano susundin ang kanyang mga utos. No, anong sinasabi dito sa Genesis chapter 2 verse 17, no? You must not eat from the tree of knowledge of good and evil. So that was only the point where Satan could make them doubt. No? The deceiver. Yung deceiver, no? Para yan yung kanyang trabaho. Bigyan ng pagduda yung mga tao. So deviously he achieved his goal. Adam and Eve doubted God. Yun yung kanyang ipinapasok sa ulo ng mga tao. No? Yung doubt. Kaya kung minsan sa ating pagkatao, meron talagang doubt. Ibibigay ba sa atin ito ng Diyos? Tutulungan ba tayo ng Diyos? No? Yan yung mga doubt na pinapasok ni Lucifer sa atin hanggang sa makagawa tayo ng mga kasalanan. Kasi hindi tayo makahintay sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kasi yung doubt na binibigay ni Lucifer sa atin, nandyan yung takot, yung fear. So, Adam opened the door for sin to enter, and thus death passed all men. Yun yung nangyari, no? Dahil sa kanilang disobedience, ano yung nangyari? Binuksan ni Adam. So, hindi si Eve yung nag-open, but Adam opened the door for sin to enter. Kasi kung si Eve lang yung nakagawa ng kasalanan at hindi naging partaker itong si Adam, pwedeng gawa ng paraan ng ating Panginoong Diyos na yung pangyayaring iyon, no? Dahil pareho silang nag-disobey at since si Adam naman yung key. Ano yung nangyari, mga kapatid? Binuksan niya yung pintuan hanggang sa panahon natin ngayon, nandito yung mga kasalanan sa atin. No? At tayo ay magkakaroon ngayon itong tinatawag natin na kamatayan. So hindi po yung Diyos ang nagbigay niyan. No, yung si Adam po. Pero sinasabi ng iba na dahil sa ginawa binigay talaga yan ng Diyos. No, pero alam nyo, may choice naman, di ba? Huwag kakain. So kung hindi ka kakain, mabubuhay ka or hindi mo ma-experience yung kamatayan. Pero dahil pinili mo yung bagay na yon, kasi yung sabi ng Diyos tayo ay mamamatay oras na kinain yung bunga ng prutas na yon. So since then, we live in a world marked by pain, illness, and death. Are we all paying for Adam's sin? Yun na. So bakit tayo nadamay or bakit tayo ay nagkaroon ng mga ganitong mga bagay, no? Kasakit, no? At pighati. Nagkakasakit tayo at higit sa lahat tayo ay mamamatay. So we each pay for our own sin. For all have sinned and fall short to the glory of God. So dito mga kapatid, makikita natin na lahat ay nagkasala. So kailangan nating bayaran yan sa pamamagitan ng kamatayan. Yun yung resulta ng kasalanang naidulot ng ating mga first parent. However, mga kapatid, nagbigay naman ang Diyos ng solusyon. So love counters.
Yan yung solusyon ng Panginoong Diyos. This love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. 1 John chapter 4 verse 10. So hindi dahil na mahal natin ang Diyos, kasi unang-una sa lahat, tayo nga po ay nagkasala. But dito pinapakita na mas higit talaga yung pagmamahal ng Diyos kaysa sa ating pagmamahal. So diyan natin makikita mga kapatid na kakaiba talaga yung pag-ibig or pagmamahal na ipinapakita ng Diyos sa atin. So humanity had voluntarily separated itself from the Creator. But far from abandoning His ungrateful children, God revealed His true character by loving them beyond belief. John chapter 3 verse 16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So wala pong ibang makakatulong sa atin. We are hopeless kung wala po or hindi tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pagtigis ng kanyang dugo diyan sa cross. So ito po ang cross ay simbolo po ito ng salvation na ibinigay, or ito yung buhay na ibinigay or inaalay ng ating Panginoong Diyos para sa atin. So death did not have to be the eternal destiny of the sinners. Jesus showed His love by paying the price of sin with His life. Romans chapter 5 verse 8. So ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Actually, kung hindi po tayo is saved ng ating Panginoong Diyos, pwede po. Kasi siya? Diyos, no? Pwede po na iwan lang tayo ng Diyos dito at mamatay at pabayaan. O pwede po yun mga kapatid. So balit, ay pinapakita niya dito yung kanyang nature na siya ay Diyos ng pag-ibig at hindi po niya tayo iniwan. Kaya kanyang inaalay ang kanyang anak, kaisa-isang anak na si Panginoong Hesukristo. So there's nothing in us that make us worthy of God's love. So wala po tayong magagawa, no? Hindi po natin pwedeng mapasaya ang Diyos. Kasi kung minsan sinasabi natin na ako ay mag-pray, ako ay mag-alay sa Panginoong Diyos ng mga bagay na ito, gagawin kong mga mabubuting bagay. So sa mga bagay na yan, hindi po yan yung makakapagpasaya sa ating Diyos. Although, syempre, natutuwa yung Panginoong Diyos sa ating ginagawang yan. Pero, hindi po tayo required na gumawa ng mga bagay na yan. Pero dahil sa mga bagay na yan, kuminsan, nakikita natin na tayo ay katulad din ng ating Panginoong Diyos na may pagmamahal sa kapwa. Ibig sabihin, na diyan makikita na tayo ay karapat-dapat dahil meron tayong ugali na kagaya ng ating Panginoong Diyos. However, hindi po yan siya yung requirement ng ating Panginoong Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Wala pong mga ganyan. Pero yung paggawa po ng mabuti, isa po yan siya sa mga bagay na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng koneksyon sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, diyan natin makikita na tayo po, pinipili po natin yung ating Panginoon Diyos kumpara sa paggawa ng masama. So, hindi po tayo worthy sa pagmamahal, sinasabi sa ating lesson na hindi tayo worthy. So, wala pong requirement na binibigay sa atin yung Panginoong Diyos. Ang kanyang binibigay sa atin ay yung pag-accept natin sa salvation. At saka, yung pagsunod sa 10 Commandments, hindi po yan siya requirements actually. Pero dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos, susundin natin ang 10 Commandments. Hindi dahil requirement sa ating kaligtasan, but dahil mahal natin yung Diyos, yung Panginoong Diyos natin, tayo po ay susunod sa kanyang patakaran. O diba? So wala pong masama sa pagsunod ng 10 Commandments, bagkus masama po yung sumuway
dahil mapapasama po talaga tayo pag tayo ay sumuway sa 10 utos ng Diyos. Hindi lang po yan 10 utos actually. No? Bali, yung 10 utos, yan lang po yung binigay ng Panginoong Diyos sa mga Israel para mga Israelites para meron silang susundan or meron silang gabay. Pero alam nyo, higit pa po sa 10 Commandments yung kung ating titingnan, no, yung utos ng ating Panginoong Diyos. So, nasa sa atin na po yan kung paano natin susundin yung mga bagay na yan. So, yan po yung solusyon ng ating Panginoong Diyos, no, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. So, love is what? This love, not that we love God, but that He loved us. O yan. Hindi dahil na mahal natin yung ating Panginoong Diyos, but dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo worthy sa kung iisipin natin. No, Jesus created everything that exists. Sabi sa John 1 verse 3, He became a creature. No? Naging tao. May kamalian lang po kung minsan, no, sa ating kaisipan na ang sinasabi diyan na namatay daw yung Diyos, no? Kasi yung pagkakaintindi natin kay Panginoong Jesucristo kung minsan siya po ay Diyos dito sa lupa, no? Mali po 'yan. Si Panginoong Jesucristo po, meron siyang dual nature, no? Yun yung nature niya as God at ang nature niya as tao. Kasi kung sasabihin natin na namatay siya bilang Diyos, ibig sabihin may kamatayan ang Diyos, which is very wrong, mga kapatid. No, wala pong kamatayan ang Diyos. No, hindi po natin mapapatay ang Diyos ng anumang bagay dito sa lupa. No, hindi po natin siya pwedeng patayin. So, ang namatay po dito sa lupa ay yung katawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin yan siya sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, no? Na hinubad ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pagka-Diyos at siya ay naging tao dito sa lupa. Kasi hindi po natin mapapatay yung Diyos. No? At higit sa lahat, hindi po, no, yung sinasabi na si Maria daw ay ina ng Diyos, no, mali po yan, no. Ina po siya ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa na tao, no, hindi po siya ina ng Diyos. So, not being righteous, He willingly suffered for our sins. 1 Peter chapter 3 verse 18. John 10 verses 17 and 18. So, makikita po naman natin diyan sa ating presentation, no? PowerPoint presentation, yung mga verses kung paano po, ano yung mga bagay na ibinigay or ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ng kanyang pagmamahal, no, sa mga tao. So makikita natin diyan kung ano yung kanyang ugali, ano yung mga sacrifices, no, yung mga sakripisyo na kanyang ginawa para sa atin hanggang siya ay na-resurrect at ngayon siya po ay yung ating high priest na nakikipag-usap sa kanyang ama, no, sa pamamagitan ng ating mga prayers. So, wag po tayong mag-pray sa kung kanin-kanino. Diretso po tayo mag-pray sa ating Panginoong Diyos at kaya po gumagamit tayo ng pangalang in Jesus' name, no? Kasi we are not worthy po na magdiretso tayo sa Ama, no? Kaya dadaan po tayo sa ating sacrifice na si Panginoong Jesucristo. Hindi na po tayo dadaan kung kaninong Maria, kundi diretso po tayo sa Panginoong Jesucristo natin, no, Panginoong Diyos. So the conflict today, lastly, ito po yung nangyayari sa ating ngayon, yung conflict. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Hebrews chapter 7 verse 25. Today, Jesus is interceding for us in the heavenly sanctuary. So ito po yung conflict na nangyayari ngayon sa atin. Kaya po hindi pa po tapos, no, yung ginagawang salvation ng ating Panginoong Jesucristo. Habang tayo ay nabubuhay,
at tayo po ay nananalangin, no, siya po ay nag-intercede para sa atin. So Jesus wants us to count on Him for every need in our lives. John 14 verses 13 to 14. So where there is fear, He brings peace. Where there is guilt, He brings forgiveness. Where there is weakness, He brings strength. So yan po yung yung binibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin, no? Through the Holy Spirit. No, yung ating Diyos na Holy Spirit ay nandito din po sa lupa upang tayo ay gabayan, no? Binibigyan tayo ng peace, binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng pagmamahal, no? At saka kapatawaran. So Jesus' greatest desire is to live with us eternally. John 17 verse 24. Is this also your greatest desire? So yan din po ba yung nasa isip natin na tayo po ay pupunta doon sa langit upang makapiling ang ating Panginoong Hesukristo? Siyempre kasi po tayo ay nanonood sa ating lesson, no? Kaya yun po yung ating gustong mangyari, na makapiling natin at makasama yung ating Panginoong Hesukristo. When temptation assails you, then care, perplexities and darkness seem to surround your soul, look to the place where you last saw the light. Rest in Christ's love and under His protecting care. When the sin struggles for mastery in the heart, the guilt oppressed the soul and burden the conscience, when unbelief clouds the mind, remember that Christ's grace is sufficient to subdue sins and banish the darkness. Entering into communion with the Savior, we enter the region of peace. So dito po, makikita natin na klaro yung ating lesson. Yung Panginoong Hesukristo po yung, sa panahon natin ngayon, siya po yung gumagabay sa atin. Siya po yung tumutulong sa ating mga problema, no? At higit sa lahat, siya po yung ating pag-asa, yung ating Panginoong Hesukristo. So tandaan po natin, no, sa ating lesson na sa araw na ito, na yung Panginoong Diyos, siya po ay Diyos ng pagmamahal at hindi po siya yung gumawa ng evil. Hindi po siya ang nag-create kay Satanas. No, hindi po siya yung nag-create sa dragon. So pagmamahal po yung ating Panginoong Diyos. Subalit, may mga kaisipan ng kuminsan tayo dahil sa ating mga naranasang problema sa buhay, kung kaya't naiisip natin na parang punong-puno tayo ng problema, ng mga kapatid. Pero actually, kailangan po nating ilagay sa ating puso't isipan na may solusyon po yung ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na yan. Kahit nga mismo yung kamatayan, di ba? May solusyon. At nandyan yung ating Panginoong Hesukristo. So, kung meron po tayong mga katanungan or gusto pang maunawaan, pwede po nating i-comment yan sa ating comment section. At kung meron po tayong pwedeng or gustong idagdag sa ating lesson, free po tayo na maglagay ng ating mga kaisipan sa ating comment section. At ating susubukang sagutin yan, mga kapatid. So once again, happy Sabbath po sa lahat. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito. God bless po sa lahat.